Very clear naman yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganun. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Yan yung problema dito kay Sara Diskaya, no? Umamin eh. Hindi naman po ayun, talagang ano yun sa'yo, interview, di ba? Oo, gusto mo sigurong iyabang kung gaano kayo kayaman para makuha nyo yung boto ng taong bayan, tama? Kasi ang mindset ko ngayon ng mga politiko, kailangan kong sabihin na mayaman kami. Halimbawa, tatakbo ang mayor. Kailangan kong sabihin na mayaman kami para ang mindset kasi ng tao, sasabihin, mayaman na yan, hindi na magnanakaw yan. Yun pala, mayaman na nga, magpapayaman pa. Diba? Ang kakapal ng pagmumukha. Ay, nako. Anyway, mga pre, ito yung ating bibigyan na reaction ngayon. Ayan. Pero syempre, no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, mga pre, bigyan din po muna natin ng reaksyon, no? Itong kaibigan, matalik na kaibigan ni Rodrigo Rua Duterte. Bigyan po natin ng reaksyon. Eto Digong's best friend. Sino ba ito? Sino po ba? May idea po ba kayo? Eto during the height of the Duterte administration, habang abala ang sambayanan sa laban kontra droga at kriminalidad, may ibang abala sa pagtayo ng mga mansyon. Nako. Ay, grabe ito. Okay lang sana kung simpleng bahay yung tinatayo. Mansyon po di umano. Grabe. Matindi ito. Talaga namang mabilis lang palang magnakaw ngayon, no? Kasi mansyon na yung pinapatayo eh. Diba? Nakakagulat ito, mga pre. Kasi pag sinabing mansyon, hindi po basta-basta yan. Milyon-milyon ang magagastos dyan. Pwedeng bilyon kung talagang matinding mansyon. Diba? Ito po yung matindi. Diba? Habang abala yung lahat sa ibang trabaho, ito naman ay abala sa paggagawa ng kanyang kaharian. Ito pagbili ng ari-arian. Hindi lang po pagtayo ng mansyon kundi pagbili pa ng ari-arian. Ng ari-arian, di ba? So matindi ito. Ano kaya mga ari-arian to? Mapasana all na lang tayo sa kaibigan ni Digong. Matalik na kaibigan ni Digong. Di ba? At pagluho gamit ang pondo ng bayan. Naku, matindi ito. Matalik na kaibigan ni Rodrigo Duterte at isa sa pinakama-impluwensyang politiko noon is being exposed not by critics but by his own son. Wow. Grabe. Yung pera ng taong bayan, sila po yung nagpapasarap dito. Sana all na lang talaga. Naku po. Ito road to my mansion scandal. Government money was used ayon mismo kay Alfonso Alvarez, anak ni Pantaleon. Diba? Concrete road allegedly extended from highway directly to private mansion inside a massive 20-hectare botanical estate built for Jen Maliwanag Alvarez, long-time partner. Imported materials, perimeter walls, luxury finishes. Saan galing ang pondo? Ito yung tanong, saan galing yung pondo? Suspicious properties in Siargao. Grabe, no? Sa Siargao pa talaga, may mga ari-arian. Samal, Davao City, ayan Samal, believed to be under dummies of Jen's name. Alfonso Alvarez,
wala siyang negosyo. So saan galing ang pera sa lahat ng ito? Ito yung problema mga pre, itong mga tao na sobrang ang kakapal na ng muka. Diba? Sobrang kapal na ng kanilang muka. Kaya para sa kanila madali na lang po magnakaw. Diba? Easy. Pera agad. Instant pera agad. Diba? Grabe mga pre. Hinahanap ko nga dito sa sa balita. Kung meron na bang lumabas sa news. Okay. Ito po ay ating panoorin mga pre. In an unexpected revelation that Wait lang. Bakit ganito? Wait lang ayusin lang po natin. Yan. Basta ganyan na yan. YouTube. Yan. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki, pinaka-masarap, Chicken Joy! in an unexpected Ito panoorin po natin yung balita ha. In an unexpected revelation that has gone viral online, Alfonso Alvarez, son of former House Speaker and outgoing Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, has publicly accused his father of building a lavish 20-hectare mansion property for his girlfriend Jen Maliwanag. Alfonso claims that the Grabe no, pag-usapang pera talaga walang anak-anak, walang kamag-anak, magsisiraan. Magpaparinigan, di ba? Grabe. mansion which At ang matindi pa dito, minsan may mga politiko talagang ganyan. Yung pera na kanilang pinag-aawayan, hindi pa po sa kanila. Ano itong mga bahay na to? Alfonso claims that the mansion Ano to? which sits atop a hill and is accessible via a zigzagging private road was constructed using high-grade materials and is surrounded by a massive concrete perimeter wall. He questioned where his father obtained the funds for such a project, pointing out that Saan ba kinuha yung mga pera na to? Na pinambili, umano na mga ari-arian na to. Wala namang negosyo yung tatay. Kaya itong Alvarez na to, di ba? Ano bang negosyo niya? Ano lang, namamagic ba yung pera? Bigla na lang lalabas? Grabe. Alvarez has no known business ventures that could finance a property of that scale. The younger Alvarez stressed that he Ito pa yung matindi, Alvarez son questions father's lavish mansion for girlfriend. and his mother have no connection to the property. He also added that he spoke out to protect their names Ang ganda ng loob, Ito yata yung loob, from being associated with what he called a questionable Sana asset. all. Alam ko, pera ng government yung ginamit pa, yung mula sa mapapaakyat doon sa bahay niya. Ayan pera ng government yun, alam ko. Ay, nako. Sabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. According to Alfonso, the Hilltop Estate is only one of several luxury properties owned by his father. He claims Alvarez has multiple properties across Siargao, Samal, and Davao City with a combined value of billions of pesos. The revelations come in the wake of the 2025 midterm elections, where Pantaleon Alvarez lost his bid for the Davao del Norte vice gubernatorial seat to a Marcos-backed candidate. Smile lang si Alvarez, Sarap ng buhay mo, Alvarez. Pera ng taong bayan, mga kapamilya mo, yung talagang sarap ng buhay, Masarap yung buhay nyo dito sa mundo. Okay lang naman sumarap yung buhay nyo dito sa mundong ibabaw. Kung talagang pinagsikapan nyo, pinaghirapan nyo, pero yung magpapasarap kayo ng hindi sa inyo. Tapos marami naghihirap. Grabe. Hindi siguro ako makakatulog. Kung sa akin, ako yan, hindi po ako makakatulog. Palagi po akong kakalabugin ng konsensya ko. Uy, Bullpoint man, grabe ka magnakaw. Sobra na yan. Gising! Tama na yung pagnanakaw mo. Grabe. Sarap ng buhay po ng mga politikong ito.
His girlfriend, Jen Maliwanag, also lost her run for tagging. Sana all, ano, yung girlfriend, nakinabang din sa pera ng taong bayan. Di umano, di ba? City Councilor. Both Alvarez and Maliwanag are close allies of former President Rodrigo Duterte, with Alvarez having served as House Speaker during the Duterte administration. Alvarez has yet to issue a statement. So, pasayaw-sayaw lang, yung girlfriend, Diba? Success kasi, Diba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng idea. Pasayaw-sayaw lang si Ballpoint Man. Tapos ang tumatakbo sa isip ko, yes, ang sarap ng pera ng taong bayan. Kami ang nagpapasarap. Kayo magtrabaho kayo, lumangoy kayo sa baha. Sana all! Ay naku po. Anyway mga pre, ito na po, bigyan po natin ng reaksyon itong patungkol naman kay Bato de la Rosa at dito kay Diskaya, Sara Diskaya. Kasi nabuking po ang Duterte administration at ang mga DDS. Oo. Kasi biglang nilaglag si Digong dito. Kasi nangyari po, ito, noong panahon ni Digong, di umano. Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Kapal na mukha, Grabe. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Yari, panahon ni Digong. Sa 2016, nagsimula silang magpayaman ng payaman. Ito po yung tinatawag, sila kung TV, wala po yan. Ito yung totoong timpayaman. Diba? DPWH lang malakas. Timpayaman, sana all. May follow-up? Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Alright. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista. Ito biglang sisingit po si Marcoleta dito. Kasi ang nadidiin po dito, mga Duterte. O si Digong mismo. O alam naman po natin, si Marcoleta, maka-Duterte to. Hindi po ito para sa taong bayan. Hahanga po ako kay Marcoleta kung siya mismo yung mangunguna dyan sa pag-imbestiga sa 51 billion ni Pulong. Kung gagawin niya yan. Nanibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakadami ninyong kinita at ikaw nga sa DPWH to. 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po, yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. But I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes, po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay, po. All right. Now, Grabe itong mga kaibigan ni Cheese. Yayamanin. Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Diskaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup Ay, may ads daw. license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026.
for St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed. Even Wala yata dito yung video na inaantay ko si Marcoleta ang sumingit eh. Wala yata dito. Iba yata itong video na reaction na natin. Pero makikita nyo naman po na sinabi po 2016 and then si Bato medyo teka lang. Panahon ni Digong yun Medyo nabulabog Kaya sabi ni Bato, sigurado ka? Alam nga namang nagsimula ngayon lang. Sa panahon ni PBBM. Kung titingnan niyo yung mga flood control projects na yan, ginawa talaga sa panahon ni Digong. Substandard po talaga, grabe, no? Oo, naghihirap tayo yung mga Pilipino. Pumapasok sa trabaho, may baha, pag di sila pumasok, walang kakainin yung pamilya, mga anak, kawawa. Tapos habang binabaha yung Pilipinas, sila din po ay binabaha ng kwarta o tinatawag na pera. Diba? Masarap yung buhay, pa-steak-steak lang sila, pa-wine-wine lang sila, pa-movie-movie lang sila, kung saan-saan nagbabakasyon. Diba? Ang sarap ng buhay ng mga taong ito. Grabe. Palakpakan natin sa utak ang mga taong ito. Grabe. Ang kakapal ng pagmumuka. Anyway, yun lang naman yung aking reaction dito. Maraming salamat pa rin sa sumusuporta po sa ating YouTube channel. Sana po wag niyong kalimutan, no, na i-share yung ating video ngayon, mga pre. Siyempre, no, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Maraming salamat po, mga pre. And siyempre, mga pre, sa mga bagong subscribers natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Salamat po talaga ng sobra. At syempre, mga pre, no? Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, paalam po muna tayo pansamantala. Ingat-ingat po at kita-kits po sa susunod na video. Paalam po.